I find their public transportation system mas comprehensive versus sa atin. Pasok na tayo. Hola from Mexico! This is Dave, the Kudipo Traveler. And for tonight's video, samahan nyo ako mag-commute. Gusto kong ma-experience nyo din yung commute dito sa Mexico. And kung magme-Mexico man kayo, Mexico City to be specific, at least may idea kayo kung paano mag-public transportation dito. So meron sila ditong metro, it's a train, yan yung sasakyan natin. Kung kayo ay mag-travel in the Philippines, in Mexico, USA, or anywhere else in the world, you can book your activities, hotel, travel items via Klook. And just may promo code Dave Ginukluk para maka-discount kayo. Kung hotel naman, pwede rin sa Agoda. You can use my promo code sa Agoda, Dave Agoda, para maka 10% off kayo. Papasok tayo dito sa metro. Tara. It's Coyoacan. Gabi na. Actually, alas 9 na. Pagod na ako maglakad. Nakakaloka. Ang kailangan natin dito guys ay Metro card, okay? Kasi parang beep card lang din to na tinatap sa kanilang station. Dito, may counter dito where we can reload. So pansin ko, around 14 to 17 pesos yung pamasahe dito, isang tap, sa train or sa bus. Kasi sa bus din ito yung ginagamit bus or train. Google Maps is our best friend guys, okay? Pero pwede rin tayo magtanong dito sa mga pulis. And just like in MRT sa Pilipinas, itatap lang natin ito dito, okay? Na-experience ko na guys yung rush hour. Tapos punuan talaga, parang MRT din. So, naipit din ako, gano'n. Pero okay lang. I find their public transportation system mas comprehensive versus sa atin. May mga trains din na may mga station din na diretso ka na sa mga tourist spots, for example sa Historic Center, Historic Center of Mexico City. Nakadikit na doon yung subway or yung metro nila. So I feel like versus the Philippines, mas tourist friendly yung Mexico. Yan na Pasok na tayo. Pwede rin natin pantayan yung Google Maps natin to track kung nasaan na tayo. Okay? Kumapdi yung mata ko. Ang fare sa train nila guys, hindi mabaho, tapos mabilis. Experience na natin yung sa New York yun talaga. Mapanghi, tapos may mga homeless. Dito naman yung mga trains nila, yung mga metro nila, may mga pulis talagang nagbabantay. Basta iba yung New York metro. Chaotic. Hindi naman siya super chaotic, pero mabaho, mapanghi. Hindi ganun ka-strict yung metro sa New York City. Dito okay siya, mabilis. Check nyo lang guys yung mga sign sa labas kung anong station na para aware din kayo. So double check nyo yung sign sa labas, pati yung Google Maps. Okay? Yun lang, may basura. May nag-iiwan din ng basura dito. Kung in-Uber pala natin guys, nasa 400 to 500 yung bayad. From Frida Kahlo Museum sa pupuntahan natin. So ang mahal no, yung difference. So ngayon, nakaano lang tayo, around 14 pesos. Tingnan nyo, nandito na rin sa Google Maps yung cost pala, yung bayad. So 5. So that's around 14 to 15 pesos sa palitan ngayon. 5 Mexican pesos.
So 14 to 15 Philippine pesos. Ang bilis ng metro nila. Sana ganito din ka-comprehensive yung train natin sa Pilipinas. Ang layo kung saan tayo nanggaling eh. Tapos imagine, in just, actually 1 hour yung biyahe natin. Pero okay na. Ayan no, may mga pulis. So feeling safe talaga sa mga metro nila. 9:36 na. Okay? 9:36 p.m. Sunday. Alright. Nakalabas na tayo guys. Dito na tayo sa ating stop. Let's go. Okay, we survived. We survived. Salida is exit ata. Parang laging ganyan, Salida. Ay, let's go. Saan ba dapat exit natin? Isa-search din natin yan sa Google Maps kung saan ang exit natin, okay? May mga tindahan din dito sa metro nila, metro station. Ayan. Gusto ko lang i-share. Tapusin na natin yung vlog dito. Sana naka-help ito para kung may Mexico kayo, may idea na kayo kung paano sumakay ng metro. Pwede din kayo mag-load sa bus stop kung may available na machine. This is Dave, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!